diskarte. Good morning sa ating lahat mga kaibigan. Andito na naman tayo sa ating usapang magmamanok po. Bago tayo mag-umpisa mga kaibigan ay magpasalamat muna tayo kay Ma'am Susan Moratalia sa pag-avail sa ating manok po. At saka itong si Mr. Rubin Pakibot. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kaibigan. Sir, Ma'am, maraming salamat po sa tiwala. Itong pag-usapan natin ngayon mga kaibigan ay ano lang po, paglilinaw lang tungkol sa limon mga kaibigan. Kasi itong limon naman mga kaibigan ay alam naman natin ang limon mga kaibigan na talagang ito'y nasiunang bloodline po dati pa mga kaibigan. Year 70s po siguro ito mga kaibigan kasi ito naman ang limon mga kaibigan ay na-introduce ito dito sa Pilipinas mga 70s or 80s ba mga kaibigan, parang mga ganun po. Kanina mga kaibigan bumili tayo ng ano po itong Diabix pang ano mga kaibigan, pang ano sa ating mga pakondisyon po, priming mga babae kasi niready natin mga kaibigan para talagang maganda yung ano po quality ng mga itlog mga kaibigan. Ay talagang hinanda natin kasi ito namang Diabix mga kaibigan para din siyang ano po, testosterone enhancer sa isang manok po. Saka maganda din sa mga babae mga kaibigan. Dati ko pa itong ginagamit mga kaibigan. Ang labil ito dati mga kaibigan ay baboy pa po, pambiik po, totoo yan. Pero nung sa kasagsagan po ng ano, dumating ng 90s, talagang may manok na nakadrawing dito mga kaibigan. Dati ko pang ginagamit ito po. Katulad ng komplexor mga kaibigan, hindi talaga mawala sa akin yan. Pero ngayon nag-breeding tayo, ito ginagamit natin Diabix po. At saka bumili sana akong medyo malaki-laki na breeder EDA. Wala po bumili lang muna tayo ng 2 sachet mga kaibigan. Continuous tayo mga kaibigan. Ito kasing limon mga kaibigan. Dati pa yan kasi yung mga kapitbahay namin doon sa Mindanao po, kahit ang kulay ay talisain sabihin pa rin ano yan, limon pa rin mga kaibigan. Yun ay nagpapaano mga kaibigan na talagang sikat na sikat po yung limon dati, para din silang mas sweeter mga kaibigan. Tulad ngayon ang daming sweeter talaga, puro sweeter. Pero sa lahat ng sweeter ay talagang mayroon talagang nangigibabaw dyan ngayon mga kaibigan. Ngayon na time po tulad ng mga yung mga yung mga Golden Boy, talagang nangibabaw sila po. Yung mga Raptor, yung Jerry Jenkins, talagang yan ngayon mga kaibigan. Yan ang mga pinakabagong po. Parang sumisikat sila mga kaibigan bilang isang sweeter po. 5K ganon. Pero dati mga kaibigan talagang limon po. May nakita ko sa isang vlogger mga kaibigan na imported daw yung limon 84 niya. Hindi niya alam mga kaibigan na itong limon 84 ay gawa yan ni Paing Aranita po. Kasi si Paing Aranita mga kaibigan nag-champion yan dati sa World Slasher mga kaibigan, 1970s pa po. Tinatawag niya yung limon 84 kasi ang ligban ng manok niya na limon ay limon 84 po. Pero yung limon 84 mga kaibigan ay galing yan sa, kasi ang tawag dyan sa mga kaibigan, hindi naman Duhalsi limon, di po, Duhalsi chicken po. Yun lang tawag, pero dito lang yan sa Pilipinas pinangalan ng limon kaibigan, totoo yan. At saka itong si Paing Aranita mga kaibigan, nag-breed po siya, may lumalabas ng mga green ligid na limon po. Yun ang pinangalanan niyang mga kaibigan, limon 84 po. Pero pareha lang talaga sila sa yung Duhalsi po na ganun pa rin mga kaibigan, pero yung sa away. Pero sabi ni Paing Aranita mas mas intense ang palo nung limon 84 mga kaibigan. Yan, napakaswerte natin na nakakuha tayo ng limon 84 at saka itong Duhalsi limon mga kaibigan.
Kasi itong mga Duchalsi limon po ay, ang breeder talaga niyan ay si Duchalsi, mga kaibigan. Tumira doon si Paing Aranita doon yung ilang taon para lang malaman niya kung anong mga estilo sa about breeding, mga kaibigan, at saka conditioning po. Saka nung bumalik sa Pilipinas, mga kaibigan, binigyan siya ni Duchalsi. Yun ang binibreed niya, mga kaibigan. Sa pagbreeding niya, mga kaibigan, sa limon po, may lumalabas na mga kaibigan, green ligid na limon po, at saka yellow ligid, mga kaibigan, at saka white ligid. Mayroon parang white ligid ata yun, mga kaibigan. Alam naman natin, mga kaibigan, na ang limon po, ang make-up po ay Butcher, Claret at saka Hatch, mga kaibigan. Wala lang sinasabi, mga kaibigan, kung anong klaseng Hatch po. Maybe McLean or hindi natin alam, mga kaibigan. Basta yun lang sinasabi nila, mga kaibigan, na there are cruises for 3 bloodlines po, yung Hatch, Butcher at saka Claret, mga kaibigan. Alam naman natin, mga kaibigan, na pag sinasabing Butcher po ay talagang grabe ang ang intense ng kanyang cutting, mga kaibigan. Superb ang cutting ng isang Butcher po. Plus sinaluan siya ng mga kaibigan, Claret, na medyo brainy na manok. Ay talagang maganda. Tapos Hatch pa, mga kaibigan, na medyo talagang malalakas. Ay talagang lumalabas ang tatlong katangian na yun, mga kaibigan, sa isang manok. Kaya swerte si Duchalsi sa pag-breed niyang ganyan, kaibigan. Tapos na-breed ni Paing Aranita kasi dati, mga kaibigan, lahat ng mga manok, mga kaibigan, na galing sa labas ng bansa o yung mga kilalang mga big time breeder dito sa Pilipinas, mga kaibigan, ay ang mga manok po ay puro halos mga imported po. Maglabanan dun sa, di ko alam kung saan yan, Ruligon ba, mga kaibigan, o Aranita ba yan, di ko alam kung anong saang binyo po na naglaban yung World Slasher dati, mga kaibigan. Kay Paing Aranita lang po ang local breed na dito na sa Pilipinas na gawa, mga kaibigan. Pero yung manok ni Paing Aranita nung nanalo dun sa World Slasher, yun ay mga Limon 84 po. Kaya alam mo naman ang limon, mga kaibigan. Grabe ang limon, mga kaibigan. Talagang malinis silang lumaro po. At saka talagang makuha ka niya sa malinis na palo, mga kaibigan. Dito sa baba o sa taas man. Kasi napaka-brainy po. Lahat ng katangian na naihalo dyan, mga kaibigan. Hatch, Butcher, tsaka Claret, talagang lumalabas sa kanyang sa kanyang estilo sa laban. Kaya kung nakita ko itong limon, kung mga kaibigan, na galing sa ABC Game Farm, ay napakagandang Duchalsi limon, kaibigan. Nakita ko po nga, ito talaga ang tunay na limon. Kasi na ko dati, mga kaibigan, limon, ganyan na ganyan po. Sila, street ko, mga kaibigan. Pero minsan naman, palabas ng Picom po. Ay, kasi alam naman natin, yung mga Butcher, Picom yun eh. Minsan, may din. Ay, yung Claret, yun eh, streetcom yun eh. Butcher, baka may mga Picom dyan. Yung Hatch, hindi ko lang alam. Pero kadalasan, kaibigan, ang limon ay talagang magtapon sila ng puro mga streetcom, mga kaibigan. Kaya tuwang-tuwa po ako na yung nakita ko kahapon, kaibigan, kasi pormahan, ang tayo niya talagang limon po. Limon na limon, kaibigan. Yung taas niya, hindi naman siya masyadong mababa. Medium to high itong nakuha ko, mga kaibigan, at saka napakaganda po. May lemon ring pa siya dito. Yung tawag dun sa medyo light dito sa baba ng pulok, mga kaibigan, ay lemon ring po. Yun ang tawag nila, mga kaibigan. Inilinaw ko lang po, mga kaibigan, kasi alam nyo na, may nagsabi kasi dun sa, nakita ko lang isang vlog na imported yung limon 84 niya. Pero medyo na ko kasi yung limon 84, mga kaibigan, ginagawa yun sa Pilipinas. Ang author niyan ay si Paing Aranita po. Para din yung mga kaibigan, yung 226. Kala ng iba, nagsabi ng iba, imported 226. Hindi po, kasi ang gumagawa dyan ay si Nini Abilio, mga kaibigan. Pero alam natin na ang laman ng 226 niya ay mga pusong sweater yan, mga kaibigan. Pusong sweater 226 po. Kaya yun po. Ko lang, mga kaibigan, kasi nag-breed na tayo ngayon ng inihanda pa natin kasi medyo yung limon 84 na babae, mga kaibigan, medyo nanghina po. Siguro sa biyahe kahapon, mga kaibigan. Ang ganda ng pormahan ng limon natin, mga kaibigan. Saka itong 5K po. Napakaganda, mga kaibigan. Tayo naman, mga kaibigan, ay sabi na, palagi mo sinasabi maganda kasi sa'yo. Hindi naman yung ganun, kaibigan. Kasi tayo naman, pag talagang mag-breed tayo, piliin natin yung the best of the best, mga kaibigan, kasi
alam nyo na, yung nga napakagwapong mga broodcock dyan, o broodhead, tayo yung mga gilid-gilid boys lang, para makapagbigay din tayo na medyo ma-enjoy yung mabigyan natin ng kaibigan. Katulad ng mga golden boy natin, ay tayo mga kaibigan, nagdagdag pa tayo ng isang inahin lang, isa lang po dinagdag kong kaibigan, kasi ang golden boy ko dito na babae, 400 mga kaibigan, tapos may isa pa, 5 na. Saka napakaganda mga kaibigan, napakaganda yun talagang yung ipwa ng golden boy sa kay Dingko. Yun ang ihalo natin doon sa mga kaibigan. May isa akong manok dyan na punka na medyo regular lang siya, yun ang ikasta natin mga kaibigan, kasi yung mga iluwis natin dito na mga babae, ikasa din natin doon sa golden boy natin mga kaibigan. Pero magkaiba-iba sila ng markings po, inilista naman natin yan mga kaibigan, pero magpa-release tayo, pero lang po, personal ban lang mga kaibigan. Maybe ngayong baka early bird, kasi magpalabas yan ng maraming cruises po, cruises sa Limon, cruises sa Shilton, cruises sa golden boy to gold, mga ganun ba mga kaibigan, 5K to gold o 5K to golden boy, may line breed din dyan. Di medyo damihan na natin sa early bird mga kaibigan, paghandaan natin yan mga kaibigan, kasi magpabana tayo sa sarili natin po sa WPC mga kaibigan, baharang magbayad na tayo po, kaya damihan natin dyan mga kaibigan, early bird na po. Pero ngayon continuous yung mga kaibigan, kasi yung may nag-comment sa akin, boss pakita naman sa sisiw sa daw sa Shilton, yung Shilton mga kaibigan talagang kunti lang napisa. Sa umpisa, napisa lang ng 4, 2 babae, 2 lalaki. Ngayon medyo malaki-laki na po. At saka may sisiw tayong 5 din na Shilton, 2 yun mga kaibigan, pinangalanan ko yung Shilton A at saka B, kasi silang ipares natin mga kaibigan, may kumukuha sa atin ng mga pares para direkta na nilang i-breed yun, kasi di magkakapatid yun mga kaibigan, magkakapatid lang sama, pero sa babae hindi po, kaya pwede lang i-breed yun, automatic na Shilton na street breed po yun po mga kaibigan. At saka ngayon may naglimlim dyan mga kaibigan, siguro mga 10 din. Saka may incubator din tayo, mga 20 siguro mga kaibigan, mga mapisa yan, mga second week ng March or first week mga kaibigan. Hinihintay lang natin po, hindi ko na lang pinakita ko yan dati mga kaibigan, kasi medyo nagloko yung incubator natin, 5 lang napisa, pero makabigay tayo dyan mga kaibigan, kasi naglimlim pa, may nangitlog pa, kaya 2 lang silang babae mga kaibigan. Talagang mahabol natin yan mga kaibigan. Siya naman ay personal band lang po. Katulad ng golden boy natin na binibreed natin ngayon, may binibreed na tayo, ka-incubator na po, siguro mga 15, 10 itlog lang. Tsaka may ipapriming pa natin ng mga 5 inahin na golden boy po. Siguro magaganda mga lumalabas ngayon mga kaibigan sa ating golden boy po, kasi piling-pili ko na yan mga kaibigan, kahit mga daliri mga kaibigan, kahit mga talagang napakaganda po. At saka yung isang natira para yung sa bargain sale natin mga kaibigan, hindi pa nakuha, pero sayang yung mga kaibigan, kasi maganda yung manok, manipis yung mga paa, yung mata, ang kulay niya maganda. Pagdating ng mga 11 months doon mga kaibigan, talagang bumubuka yun. At saka pinarisan pa natin ng yung golden boy sa 5K na napakaganda din ang kulay niya. Talagang hindi magsisi ang makakuha doon mga kaibigan, talaga opportunity na yun, kasi ngayon mga kaibigan, kuha ka na street breed sa mga kahit mga gilid-gilid dyan, nagpresyuhan na yan ng mga 15,000, 25,000. Yun mga kaibigan ay lang yun, talagang pang lang yun mga kaibigan, parang kasi hindi tayo nagparapo ngayon kasi medyo may gastusan tayo mga kaibigan na yung area natin doon, kaya medyo nagsikap tayo po. Ayun lang mga kaibigan, isa na lang talaga para maubos na yung mga medyo class B natin po. Class B yung kaibigan, kasi medyo kulang sa katawan, kasi bata pa. Yun lang po. Pero sa niya mga kaibigan, sa kurmahan maganda po. Pwede yung gawing mga kaibigan, kasi napare siya sa golden boy sa 5K na babae. Pag binibreed mo doon mga kaibigan, ang labas mo pwede panlaban, pero pwede rin magpili ka sa mga babae, yung mga purmahan talaga, tapos ibalik mo sa tatay niya, magka-street breed ka na mga kaibigan, hindi ka na bili ng bili. Yun ang purpose ko doon mga kaibigan, na yung nakakuha sa atin, tulungan din natin mga kaibigan na hindi na bili ng bili po. Kasi may nagtanong sa akin dyan mga kaibigan, boss bakit ba na natin na mag-report o hindi niya naintindihan mga kaibigan na yung mga ganong klase po ay hindi naman tayo na ganong mga kaibigan. Magbuo ka na isang linyada para yun ang gamitin mong pangkrusa, kahit bullet ba, gold ba, may nawakan ka mga kaibigan, kasi naka-enjoy yun mga kaibigan. Yun ang
nakakatuwa po na mag-keep ka ng isang bloodline or stray na minimaintain mo na umaabot ng ilang taon. Tingnan natin kung ano ang mga resulta po sa kanila pagdating ng ilang taon. Maganda ba? Pero sa akin, mga kaibigan, talagang mas lalong gumaganda po kasi through selection, mga kaibigan. Ikaw mag-breed ka for 10 years, 15 years, makikita mo na yan, mga kaibigan. Kasi ang ipasok mo dyan na katulad na bloodline din niya, straight din. Kasi piling-pili na yun. Maganda yung hugis ng katawan, yung mga paa nila, pencil fit talaga, maliit na mukha, luwang-luwa yung mga mata. At saka kulay pa, mga kaibigan. Kasi napakaganda kasi makapagtanggal ng stress yung kulay, mga kaibigan, ng manok. Lalo na itong limon, mga kaibigan, makita ko na po, napakaganda po. Talagang ganon, mga kaibigan. Yun lang po, yun lang ating may topic sa araw na to. Bilang isang tunay na magmamanok, mga kaibigan. Yun namang nakakuha na sa akin, mga kaibigan, na kumukuha pa ulit. Medyo may nag-ano sa akin, mga kaibigan, kuha daw siya ng Shilton. Pero stop na muna tayo, mga kaibigan, kasi ang Shilton po ay medyo 3 lang binigyan natin, mga kaibigan. 3 tao lang po. 2 pares, isang Shilton na lalaki po. Yun lang talaga, mga kaibigan, talaga kontrolado natin yan kasi ayoko pong tayo, mga kaibigan, kasala ba? Kasi tayo mag-gilid-gilid boys lang. Yung mga natin, facilities, wala naman tayo, mga kaibigan. Mayroon lang tayo mga kulungan, yung mga fly-pin, ganun lang ang mga natin, mga kaibigan. Pero pag makuha na natin yung area dun sa mga kaibigan, ito lang medyo baka makaluwag-luwag na tayo dun, mga kaibigan. Kasi medyo malaki-laki din yun, mga kaibigan. Kaya tayo ay medyo nagsikap tayo ngayon para naman makuha natin yung matagal na natin hindi naman yung malaki, mga kaibigan, maliit lang talaga para makacord lang ng mga 50 siguro. Kaya sa early bird, damihan natin para makacord talaga tayo doon. Pwede doon natin pagala yung mga sisiw, tapos paglaki nila, doon din natin i-cord po. Kasi hindi naman masyado malaki, mga kaibigan, hindi naman natin kaya yon. Wala naman tayong kapasidad na makakuha ng ganong kalaki po kasi pati pagbakod lang, nahirapan na tayo, di ba? Pero anuhan natin yan ng effort, mga kaibigan, para naman talaga ma-enjoy natin yung ating hilig po. Yun lang, mga kaibigan. Good morning sa ating lahat. Saka nagpapasalamat po tayo sa lahat nating mga supporter po. Kumukuha sa ating mga manok. Nag-avail po. Maraming salamat sa inyong lahat, mga kaibigan. Walang parapol, mga kaibigan, kasi medyo kapos po. Yun lang, mga kaibigan. Pasensya na po talaga. Pero pag mayroon, mga kaibigan, baka may mga pa tayo, susunod na talagang magparapol kasi ako, kaibigan, pag magparapol ako, yun talagang maganda po kasi pag pinaparapol mo lang, basta makaparapol lang, ako, yung manok kawawa, ilagay lang yan sa gilid, di naman yan. Pero pag maganda, mga kaibigan, talaga balik-balikan yan at saka hindi ka makakalimutan po. Totoo. Pag pangit naman, talaga hindi ka rin makakalimutan, mga kaibigan, totoo yan. Pero pag tayo magparapol, mga kaibigan, yun talagang pandiin na manok po. May nireserba ako dyan, mga kaibigan, na 3 golden boy, mga kaibigan, na puro. Testing ko, mga kaibigan, kung manalo ba talaga itong mga pure na golden boy po. Siguro, mga kaibigan, January, December o January po. Tingnan ko, mga kaibigan, pero mga height nila, talagang mga regular lang ang mga laki nila, taas nila. 3 ang dito, mga kaibigan, shank nila. Pero maliit na manok lang, magtimbang lang naman, 8, 9. Testing ko, mga kaibigan, kung talagang manalo ba talaga sila sa pit, kahit mga 3 wins lang dyan, okay lang yun, mga kaibigan. Hindi naman tayo big time, gilid-gilid lang Walang mga pira. Yun lang po. Good morning sa ating lahat, mga kaibigan.